ay talagang naiintindihan natin kung ano ang mensahe sa umagang ito. Sino na sa inyo ang nakaranas na di sinasadya na naapakan ang pusa at siya ay kinagat? Meron na bang ganon? Ayun, may nagtataas. Siguro sabi ng pusa, nananahimik ako dito, bigla mo akong inapakan, kaya kakagatin kita, kakalmutin kita. Ayan. Ang mga hayop, kapag sila ay ginawan mo ng masama, talagang gaganti sila. Thank God, hindi tayo mga hayop. Pero tanggapin natin ang katotohanan na minsan, o hindi ko alam kung minsan o palagi, pag tayo ay ginawa ng masama, paano ba tayo mag-response? O paano ba tayo tutugon? Siguro before, kapag tayo ay ginawa ng masama, ang nature natin is gumanti. Naranasan ko yan eh. Balang araw, gaganti ako sa iyo. I remember, ang kwento ni Hermie, dito kasi sa Cavite, at alam ko, ngayon ay nawawala na yon, stereotype. Pag sinabing Cavite, pag buhay ang inutang mo, buhay ang kapalit. May isang bata, napanood niya o nakita niya ang pumatay sa kanyang tatay. Ito po ay real story. Kasi Caviteño ang aking husband. So sabi niya, nakita ng batang ito ang pumatay sa kanyang tatay. Alam niyo ang sabi niya, paglaki ko, gaganti. At nangyari, paglaki na, gumanti ang batang ito. Pinatay niya yung pumatay sa kanyang tatay. Thank God, sa ngayon, wala na akong naririnig. Siguro kaunti na lang yung mga ganon. Nakapagbuhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Thank God. By the grace of God, unti-unting nawawala yung ganoong nature natin. Na kapag tayo ay ginawa ng masama, ang respond natin o ang tugon natin ay gumanti. Sa ating, hindi ko alam kung may picture. Yan. Yan. Sino ang nakaranas ng, tinanong ko pa kung anong Tagalog nun eh. Yung sinusunong. Ayan. Halimbawa, nakaranas ako ng ganyan. Kapag mag-iigib, kasi ang taas ng aming bahay, sa baba kami mag-iigib. Kaya sinusunong namin yung timba para makapag-igib. So hindi lang tubig, even products, dahil wala tayong mga transportation noon. Okay, hanggang sa nagiging festival na siya. Banga festival. Okay, yan. Alam ba ninyo, in ancient time, iba ang sinusunong nila. Pakita nga, kapatid, yung sinusunong. Yan. Brazier. O, ang tawag dyan ay brazier. Yan. Yan ang sinusunong nila. Kasi, sa bahay pala, yan yung dapat merong apoy na mine-maintain. Kasi walang posporo. Kailangan palaging may apoy sa loob ng tahanan. Okay? Na kapag kailangan nila kapag magluluto sila, doon sila kukuha ng apoy. Kapag yan ay naubos, ang ginagawa ay sinusunog yung lagayan ng coal at mag-iikot sa kapitbahay. So mag-iikot siya. Tapos, kapag nakita ng kapitbahay yon, maglalagay sila ng baga. Okay? Naglalagay sila ng baga. That is showing kindness. Naglalagay sila ng baga. Para sa ganon, meron na sila ulit gagamiting apoy o panluto. Ayan.
Nung una, sabi ko, parang ano to parang punishment ito Pero hindi pala. Ang pinoportray pala nito ay kindness, goodness. Tutulungan mo yung taong wala ng wala ng apoy. That is kindness. Pero meron din akong nabasa kasi na-quote yung isip ko o yung paningin ko sa word na heap burning coals. Kasi ang ating tema is, kung mahal mo ang inyong kapwa, hindi mo dapat gantihan. Okay. Pero dito, na-focus yung ano ko sa heap burning coals. Ano ba to? Kaya medyo nagsaliksik ako. Kasi akala ko nung una, ito ay punishment. Na kapag ikaw ay nagkasala, lalagyan ka ng nagbabagang apoy sa iyong ulo. Pero may nasabi din sa na sa Western mind, ganun talaga ang ginagawa nila. Isang punishment pala ito kapag nagkasala ka. At ipinapakita dito na pinagsisisihan mo ang iyong ginawa. Kung saklot ang iba, ito naman ay nagsusunong sila ng nagbabagang apoy. Showing na sila ay nagsisisi. Ayan. Kaya ko sinabi yon para mas lalo nating maintindihan. Bakit sinasabi niya doon na heap burning coals? Sa Tagalog kasi, ang sabi niya doon, dalawang version ito Dito sa unang version, ang sabi niya, kaya dapat pala maraming version. Ito yung tinuturo ng aming pastor. Hindi lang dapat isa. Kaya umattend kayo ng so. Ang sabi niya dito, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Yun yung sinasabi dito sa version na to. Pero dito sa isa, ang sabi niya dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. At itong kinote ni Pablo ay nasa Kawikaan, chapter 25, 21 to 22. At yun mismo ang sinasabi dito. Para sa ganon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, yung heap burning coals pala yan ay hindi yan literal. Dito sa sinasabi ni Pablo, hindi yan literal. Na kapag tayo ay gumawa ng mabuti, ano ang makikita natin? Nagsusunong tayo ng nagbabagang apoy. Hindi yun literal. Okay? Na ibig sabihin na kapag tayo ay ginawa ng masama, ang sabi dito ay, huwag tayong gumante. Yan. Isa-isahin natin. Parang tapos na ang message Yan. Next slide, yung Romans. Doon muna tayo sa Romans. Okay. Sa Romans chapter 12, verses 1 to 2, sinasabi doon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano ang connection nito? Ano ang connection nitong chapter 12, verses 1 to 2 sa ating pag-uusapan? Sabi nga, kapag daw ang sentence ay nagsisimula ng therefore, meron na siyang mga
sentences na binanggit sa chapter 1, chapter 11, which is all about the mercy, the goodness, the love of God. Alam natin, as Christians, alam natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Minahal tayo unconditionally. Namatay siya. Ibinigay niya, inihandog niya ang kanyang sarili. Not because tayo ay mabuti, kundi dahil tayo ay masama. Kaya ano ang sinasabi niya dito? Therefore, I urge you, I beg you, brothers and sisters, in view of God's mercy, dahil sa habag ng Diyos sa atin, to offer your bodies as a living sacrifice. Offer. Alam natin in the Old Testament, kapag nag-o-offer ang mga tao noon, kailangan susunugin nila. At kapag nasunog na yon, maaamoy yon ng Panginoon. Yun yung tinatawag na mabangong samyo. Pero praise God, ang sabi dito, offer your body. Hindi kailangan sunugin. Hindi naman to literal. Hindi kailangang sunugin. Kapag susunugin natin ang ating sarili, wala na tayo dito. Ano ang ibig sabihin? When we offer our bodies as a living sacrifice, doon tayo papasok sa verse 17. Na ano ang sabi doon? Pero bago yon, Christians should act differently than the rest of the world. Doon na makikita kung paano natin i-offer ang ating sarili sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Sa pamamagitan ng ating mga action. How to heap burning coal on enemy's head. Papaano tayo patuloy na nagbubunton ng nagbabagang apoy sa ulo ng ating mga kaaway. Meron ba tayong kaaway? Yun nga Baka wala naman tayong kaaway. O may gumagawa bang masama sa atin? Meron ba? Wala naman. O baka ichinichismis na tayo, tapos nabalitaan natin. Best friend ko pa naman yun, tapos ichinichismis pala ako. Yun na yung pinag-usapan natin last time, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin kung sino nga ba itong nagsasalita. Sino ba ang nagsasalita? Si Pablo. Bakit niya sinasabi ito? Hindi ba siya nakaranas ng mga pains? Actually, ang dami niyang naranasan. Binubugbog, ikinulong, di ba ngayon kapag ikukulong dahil ikaw ay pumatay? Dahil meron kang nagawang kasalanan. Pero hindi naman siya pumatay. Bakit siya ikinulong? Dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Binubugbog. Madami siyang naranasan na pains. Okay? Bakit? Saan niya kinukuha yung lakas niya, yung tatag niya, at yung boldness niya na sasabihin sa atin na huwag kang gumanti from our Lord Jesus Christ. Kasi siya yung modelo natin. Our Lord Jesus Christ experienced different pains. Pagkapanganak pa lamang niya, gusto nang patayin. Ang daming sufferings, ang daming sacrifices na ginawa ng ating Panginoon. At alam natin, malapit na ulit ang Holy Week. At palagi nating napapanood kung paano siya sinaktan, kung paano siya nag-suffer. Diyos siya. Pero hindi niya ginamit yon. Kasi alam niya. Alam niya ang kanyang misyon. Kung bakit hindi siya gumante. Pwede naman niyang sa isang iglap
ay mapapatay ang mga to, pero hindi niya ginawa. Kasi alam niya kung ano yung misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ang sinabi ni Pablo dito, ito rin ay ang mensahe ng Panginoon sa bundok ng Olibo, o Mount Olive, o the Beatitudes. At the time, ang daming mga tao. Mahalin ang iyong kaaway. Kabaliktaran lagi. No? Huwag kang gumante kapag ikaw ay ginawa ng masama. So, saan kumukuha ng lakas si Pablo? Bakit niya sinasabi sa mga taga-Roma na huwag kayong gumante kapag kayo ay ginawa ng masama sa ating Panginoong Hesus? And that is also our foundation. Hindi natin kayang gawin ang sinasabi nito kung wala ang Panginoon sa atin. Mahirap kaya? Sinasabi nga dito, kapag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa, pero hindi naman literal yon. Ibig sabihin, kapag tayo ay ginawa ng masama, ano ang ganti natin? Mabuti. Mahirap yon, sa totoo lang. Lalo na kapag paulit-ulit na sinasaktan ka, paulit-ulit, mahirap yon. Ang response natin is, balang araw, gaganti ako. Pero hindi eh. Because of the mercy, because of the love of God, kaya nating gawin yan. Actually, tayo ay nakakaranas ng patuloy na paglalagay ng Panginoon na nagbabagang apoy sa ating mga ulo. Patuloy niyang ipinapakita sa atin ang kanyang kabutihan. Gustong-gusto ko yung awit na, your goodness is running after me. Na kahit ang dami nating mga lapses, ang dami nating pagkukulang, patuloy na mabuti ang Diyos sa atin. Actually, siya yung naglalagay, nagbubunton ng nagbabagang apoy sa ating mga ulo. Bakit kaya ulo? Para maaalala natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa paanong paraan? Reading the Word of God. Because in reading the Word of God, marami tayong matututunang prinsipyo mula sa ating Panginoon. At gusto niya na ang mga prinsipyong ito ay i-share natin sa iba. Ang mga do not. Katuwa ang Biblia. Pag sinabing do not, meron ding instead. Do not anxious for anything. Instead, pray. Dito, sabi niya, do not repay anyone evil for evil. Meron kami napapanood na Vikings. Itong si Marga eh. Alam natin yung barbaric na gawain. Kapag sinaktan mo ang kanyang kasama, gaganti sila. Pero hindi na tayo ganon. Our mind is already renewed. Tayo ay binago na ng ating Panginoon. Binago na ba tayo ng ating Panginoon? Kailangan clear sa atin lahat. Hindi natin kayang gawin ang mga mabubuting bagay kung walang force. Kung walang tutulong sa atin na gawin natin yon. At sino yung tutulong sa atin para hindi tayo gumanti ng masama? The Holy Spirit. Kaya magugulat ka na lang, nga no, dati, pagka na-touch ang ego ko, hindi pwedeng gagawa ko ng paraan para maramdaman niya yung pain ko. Ganun minsan no? Para maramdaman niya yung naramdaman ko, gaganti ako. Pero kakaiba ang sinasabi ng ating Panginoon.
Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of God. Be careful. Ibig sabihin, sometimes nadudulas tayo na hindi natin nagagawa yung tama. But praise God. Palagi tayong binabangon. Yun yung grace ng Panginoon. Yung grace niya o yung mercy niya, hindi lang past, present, and future. Sa ngayon, patuloy natin nararamdaman yung mercy and grace ng ating Panginoon. Kaya tayo nandito because of His grace and mercy. Be careful to do what is right in the eyes of God. At maalala natin yung sermon kapag hindi yung bagay na alam natin and yet yung bagay na alam nating tama and yet hindi natin ginagawa, tayo ay nagkakasala. Kaya siguro sinasabi niya, be careful to do what is right in the eyes of God. Wala naman tayong maitatago sa ating Panginoon. Dito pa lang yan, di ba? Sabi sa Matthew, kapag pinag-isipan mo na siya ng masama, nagkakasala na tayo. So dito pa lang, kaya siguro sa head, naisip ko lang din. Dito pa lang, nagsisimula na yung battleground natin. So dito pa lang, i-resist na natin yung negative thoughts. Kaganti, i-resist na natin. If it is possible, as far as I depend on you, live at peace with everyone. May connection. Kapag walang gantihan, may kapayapaan. Sa bahay na lang. Ano ba yung mga usually pinag-aawayan ng mga magkakapatid? Ulam. Halimbawa, naranasan ba ninyo yun? Tinatakpan ng kanin yung ulam. Nakakain na siya, kinain na niya yung kanyang parte niya. Pero may nakatakip pa rin, may nakatabon na kanin. Eh syempre yung isa, hahanapin niya yung kanya. Simula na ng away. Sa susunod, ginawan mo na ako ng ganyan. Gagawin ko rin yan. Gantihan. Kapag walang gantihan, may kapayapaan. Even sa mag-asawa. Minsan, hindi lang minsan. Kasi, di ba, mahirap pagsamahin yung magkaiba. Pinagsama ng Diyos ang magkaiba. May lumalabas. May mga lumalabas na ugali, no? At syempre, minsan, natatouch yung ego, lalo na kapag medyo, ang tingin mo sa sarili marunong ka. Ikaw yung mas marami ng alam, pero bigla kang sasabihan ng ganito, natouch yung ego mo. Hindi na kayo magpapansinan. May peace ba sa loob ng tahanan kapag ganun? Wala. Pero of course, hindi na natin ginagawa yun. Kasi we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Next slide po. Verse 19. Do not take revenge. Siguro alam na natin kung anong ibig sabihin niyan. Pero anong sabi niya? Huwag tayong gumante. Ano ang sabi niya? Leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. At kapag kumilos ang Diyos, wala tayong magagawa. Na-experience ito ng mga Israelites. Na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ipaghiganti ang kanyang bayan. At magugulat ka. Kaya, careful tayo. Kapag sinaktan natin ang anak ng Diyos, na wala siyang kaalam-alam. Ang ganda nung illustration ni Pastor Yung sinasaksak mo na siya sa likod, na wala kang kaalam-alam. God is watching us. Lalo na kapag ang lingkod ng Diyos ang ating sinasaktan. The Holy Spirit
ay nasasaktan din. And of course, ang ating Panginoon, gumagawa siya ng paraan para marirealize natin yung ating mga pagkakamali. Through us. Yun na yung heaping, burning coal on our enemy's head. Na kahit tayo ay ginagawa ng masama, ganun pa rin ang treatment natin sa Kanya. Minamahal pa rin natin ang taong ito. Hindi tayo gumaganti. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. In doing this, sabi niya, you will heap burning coals on His head. Heaping burning coals on our enemy's head by doing what is right. Kapag hindi tayo gumanti, kapag minahal natin yung mga taong hindi nagmamahal sa atin, ang hirap nun no? Di ba ang sabi niya, kung mamahalin lang ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, ginagawa din yan ng mga tax collectors. Ibahin natin as Christians, mahalin natin ang ating mga kaaway. At kapag ginawa natin yon, you will heap burning coals on his head. Na-realize, hindi ko alam kung na-experience ninyo. Yung bang, meron akong ginagawang hindi maganda sa taong ito, pero pinapakitaan pa rin niya ako ng mabuti. Nagkakaroon ba ng realization? Dapat nagkakaroon. Nasa kabila ng hindi maganda yung pag-treat ko sa kanya, pero tinitreat pa rin niya ako ng mabuti. Alam mo yon? Yun na yung sinasabi dito. Ano sabi dito? Mapapahiya. Anong sabi niya? Yan. Sabi niya dito, dito sa isang version. Sabi niya, Corinthians pala to. Kaya pa hinahanap ko. Ayan, ang sabi niya dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag tayong gumawa ng mabuti. What I mean, tayo ay ginawa ng masama. Tapos ang ganti natin ay mabuti. Dapat hindi intention natin na siya ay mapahiya. Nagets ba natin? Gawan ko pa rin ng mabuti ito para mapahiya siya. No, dapat hindi yun ang intention natin. Dapat ang intention natin is dahil mahal ko siya. Okay? Na kahit sinasaktan niya ako, mabuti pa rin ang ganti ko sa kanya. Hindi dahil para siya ay mapahiya, kundi dahil siya ay mahal ko. So dapat ganun tayo. Pag tayo ay gumaganti ng kabutihan, hindi para siya ay mapahiya, kundi dahil mahal natin siya. At mararamdaman niya yun. Kapag naramdaman niya na mahal natin siya, doon magsisimula ang realization. At siya na mismo ang lalapit sa atin. Pasensya ka na ha. Sorry sa ginawa ko. At magtataka din siya. Lalo na kapag hindi siya Christian o hindi pa siya mananampalataya. Magtataka siya. Bakit? Kahit na ganito yung ginagawa ko sa'yo, kalmado ka pa rin. No? Alam mo, na-experience ko yan sa school. Kasi syempre, hindi naman Christian yung mga kasama ko. Sa tuwing may issue, talagang kitang-kita ko yung galit niya. Bakit ganun? Unfair! Bakit ganun? Alam mo yun, because of, yung work ng Holy Spirit, kalmado lang ako. Tahimik lang ako. Maya-maya babalik siya. Chair, pasensya na ha. Sa iyo ko binunton yung galit ko.
That is the work of the Holy Spirit. Na hindi natin namamalayan, ganun na pala ako. Kasi when God works, ang dami niyang ipinapakitang miracle sa ating buhay. Na kaya ko na palang ito. Kaya ko na palang maging kalmado kahit ang gulo na. Peaceful. Kasi the Lord is here. The Lord, the Holy Spirit is indwelling. Siya yung kumikilos. Kaya sa umagang ito, napakasimple lang, huwag tayong gumante pag tayo ay ginawan ng masama. At ang motibo natin sa paggawa ng mabuti sa kanila, hindi para sila ay mapahiya, kundi dahil mahal natin sila. Verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Babasahin ko yung kawikaan, kasi may pangako ang Diyos doon. Pero syempre, hindi tayo gagawa ng kabutihan dahil lang sa pangako. Gagawa tayo dahil yun ang tama. Pero babasahin ko pa rin. Ano yung pangako niya? Sa kawikaan. Hindi ko ata makita. Kawikaan 25. 21 to 22. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, ilalagay mo siya sa kahihiyan at buhat kay Yahweh, mayroon kang kagantihan. Yan. Ibig sabihin, kapag tama yung ganti natin, gagantihan tayo ng Panginoon. Ibe-bless tayo ng Panginoon. Di natin namamalayan minsan yung protection. Malaking bagay yun. Malaking blessing yun, yung protection niya sa atin. Yung pagtulog natin, magdamag, pagkatapos ginising tayo. Yun ay mga blessing. Yun ay ginagawa. Yun ang ganti ng Panginoon sa atin kapag ang ganti natin sa masama ay mabuti. Iko-quote ko yung sinabi. Okay. Nabanggit ko na ito kanina. Sabi ko nga, hindi ganon kadali gumawa ng mabuti sa mga gumagawa sa atin ng masama. Unless ang nagbibigay sa atin ng strength is our Lord Jesus Christ. Iko-quote ko yung sinabi ni Martin Luther King Jr., love is the only force capable of transforming an enemy into friend. Ito po yan. Kahapon, kasama po ako sa film showing sa school. Ang pinanood po namin ay karapatan ng mga kabataan. Ang pinoportray doon ay bullying. Bullying. So, binubuli ng mga malalaki ang mga maliliit. So lahat ng kasamaan talagang ginagawa nila. Alam mo si Billy, siya yung siya yung nagpakita ng kabutihan. Kaya sabi ko parang may connection sa message. Si Billy, hindi siya gumante. Na kahit itong mabubuli na to, kinuha ang ATM ng kanyang kaibigan, yung cellphone, dahil maraming mga factors. Gumawa pa rin ng paraan itong si Billy. Challenge niya itong mga malalaking grade 7 kasi sila ay grade 6. Maglaro tayo ng basketball. Matatangkad ang mga to. Ito siyempre maliliit. Ang sabi ng mga kaibigan ni Billy, hindi natin kaya yun. Ang tatangkad nila. Kaya natin. Magpaturo tayo. Ang usapan, kapag kami ang nanalo, sabi ni Billy, ibabalik ninyo sa amin ang ATM. Ibabalik mo yung ATM at cellphone. Yes. To make the story short, nanalo sila. Siyempre, gano'n naman ang kwento.
Tapos biglang may tumawag doon sa leader ng mambubuli na dinala ang kanyang nanay sa ospital. Itong si Billy, meron siyang daladalang pera na 1,000. Sabi niya, "O ito, gamitin mo." See? Ginagawan sila ng masama, pero kabutihan pa rin ang ganti ng batang ito. Yun yung dapat na makita sa bawat isa as Christians. That is love. God's love. Lalagyan natin ng God's love is the only force capable of transforming an enemy into friend. At the end, magkakaibigan na sila. Nagiging maayos. Gusto ng Panginoon ang kapayapaan. Sa family, sa friends natin, kung hanggang ngayon, meron pa tayong kinikimkim ng sama ng loob sa ating kaibigan o sa ating family member, forgive. Forgive. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. So, ang challenge po sa bawat isa, love. Yun lang naman. Love. Kung mahal natin, hindi tayo gaganti ng masama. That's all, and God bless us all.